What's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about yung mga scam na online leading application na nagkalat sa Facebook mga ka-lifestyle. Kasi until now, marami pa rin ako nababalitaan, marami pa rin ako nababasa, marami pa rin ako na-receive na message sa mga kababayan natin na until now na-scam ng ganitong klaseng mga modus. Again, maniwala kayo sa hindi mga ka-lifestyle. Wala pong mga online leading application ang nagpapautang or nagbibigay ng instant 20,000 pataas immediately, no? Wala po. Sa tagal-tagal ko na pong nagre-research about online leading application, wala pa po akong nabalitaan na nagpa-loan ng ganong klaseng halaga, nagbigay in instant, no? Kung meron man mga ka-lifestyle, baka siguro mga pang-7, pang-8 relo na nila, no? Marami pa rin ako mga nababasang comment na nabibiktima pa rin sila sa mga ganitong klaseng mga modus, no? Magtaka po kayo pag nadala po kayo or napunta po kayo sa Telegram, ano? Kasi maniwala kayo sa hindi, yung mga nandoon, yung mga taong nandoon, is sila din po yon. Too good to be true. Or hindi ka panipaniwala yung mga pinag-uusapan nila doon. Sasabihin nila na thank you, nabili ko na daw yung ganyan, iPhone dahil sa loan, ganyan. Marami po mga strategy yung ginagawa nila para mahikayat or maigaan nyo kayo mag-deposit, no? Once nahingian po kayo ng deposit or transaction fee daw, magtaka na po kayo. Why not na lang ikaltas na lang nila sa ilo-loan mo or sa i-disburse nila sa'yo? Kung totoo, no, yung na-approve sa iyo. So marami silang mga kasabwat. May magchat-chat sa iyo na supervising manager, siya daw yung mag-interview sa iyo, no? So in the end of the that transaction mga ka-lifestyle, hindi po kayo makakatanggap ng nilon nyo. Lahat po is scam po, no? So again, once po na nag-loan kayo or pinindot nyo yung mga link or mga ads sa Facebook and then napunta po kayo sa Telegram, may nag-chat sa'yo sa Messenger, then papupuntahin kayo sa Telegram, scam po yan, no? Huwag po kayo maniniwala sa ganyang mga klaseng panlilin lang kasi wala pong katotohanan yan. Again, wala pong nagpapautang ng mga online leading application na 20,000 pataas, lalong-lalo na yung 100,000 pesos. Magtaka po kayo, wala pong ganun, ano? Wala pong ganun, no? Yung kadalasan naloloko ng ganitong klaseng mga scam is yung mga walang access ganitong klaseng mga channel natin, ano? Kumbaga, wala silang kalam-alam na yung napuntahan nilang link or site is scam po, no? Marami pa rin, maniwala kayo sa hindi, meron pa rin po mga naluloko sa ganitong klase mga strategy. Kasi gaya ka na sabi ko, once na napunta po kayo sa Telegram, that's the time na mababasa mo lahat yung mga conversation nila, no, na medyo hindi talaga kapanipaniwala, no? Syempre yung iba, gaya nga na sabi ko, walang access, walang masyadong alam sa mga scam na ganito. Siyempre, magtitiwala, magde-deposit ka agad ng 1,500, 3,500, ganyan. Meron nga dati, nakailang deposit siya hanggang sa na-block na lang siya, hindi niya na ma-access yung GC, wala na sa GC. Sino yung habulin nyo? Diba? Sino yung habulin nyo? Makes sense po mga ka-lifestyle, ano? Huwag po kayo basta-basta magtitiwala, no? Again, sa mga mag-chat-chat sa inyo, or let's say manghihikayat sa inyo to Telegram, to Messenger, scam po yan, ano? Again, yung mga online leading application na yan is scam po yan, ano? Wala pong mga online leading application na nagbibigay even nga 20,000, medyo alanganin na. How much more, no? Yung 100,000, 70,000, wala pong ganun, ano? Wala pong mga online leading application na nagbibigay on the spot ng ganung klaseng kalalaking pera. Wala po. Scam po yan, ano? So I hope this video will make sense sa lahat po ng mga viewers natin na mahilig
no, mahilig sa mga online leading application na kung saan na lang napupunta. Especially, alam naman natin, nagkalat yung mga ads, no, sa Facebook, no. Scam po yan mga ka-lifestyle. Kahit nga yung mga online leading application na nasa Play Store, nasa registered sa SEC, is nai-scam po tayo, di ba? Nai-scam po tayo in a way na sobrang taas ng interest. How much more yung mga unregistered na mga online leading application platform na nagkalat sa lahat ng social media platform. So again mga ka-lifestyle, sa lahat po ng mga biktima ng online leading application na nagtatanong sa atin always, no, naghihingi ng suggestion kung ano yung gagawin nila, lugbok na sila, hindi na nila alam yung gagawin, sobrang stress na sila, depressed na sila, no. Again, ang yung may papayo ko lang talaga sa inyo, yung personal opinion ko lang, personal payo ko lang na subok and guaranteed na nasubukan ko na dati. Of course, kung wala naman po talaga kayong ibabayad, huwag po nating pilitin yung sarili natin. Skip muna for the meantime. Kung gusto nyo mag-change SIM card, it's up to you. As long as nandiyan lang yung SIM card nyo, pwede nyo balikan yan anytime, no? Pwede nyo balikan yung mga OLA or apps na nautangan nyo. Hindi naman mawawala yan, hindi yan madidelete kahit as long as active pa yung kumpanya nila, hindi yan madidelete, and then pwede nyo balikan yan anytime pag meron na kayong pambayad mga ka-lifestyle. Huwag nyo masyadong dibdibin, huwag nyo masyadong ilagay basta relax lang po kayo, kasi the moment na nag-isip kayo ng kung ano-ano hindi maganda, mas ma-stress po kayo. Marami po tayong mga naging biktima ng online leading application na naka-recover na po, naka-move on na po. As long as, again, laban lang po tayo, kasi alam naman din natin na itong mga online leading application gagawin lahat, especially pag napunta na yung accounts natin sa mga third party collecting third parties, no. Sila po yung medyo masasabi kong haras, no. So again, kahit gaano kalaki yung utang mo sa mga online leading application, hindi ka pwedeng basta-basta lang makulong or puntahan ng police or NBI, barangay sa inyo, no. Bawal po yan, wala pong ganon. And then kung nasa province ka naman, wala kang dapat ikatakot, kasi hindi mag-aaksaya ng pera yan, pupuntahan ka lang dyan sa probinsya. Kulang pa yung perang inutang mo sa gagastusin nila papunta dyan, no, sa province or kung saan man yan. Kahit nga nasa malapit ka lang, hindi na yan, kasi of course iniisip din nila yung kanilang security. Hindi nila kilala yung taong pupuntahan nila, baka taga sila, masuntok, mabato, di ba? So wala pong ganun, wala pong katotohanan yung mga visit mga ka-lifestyle, wala pong katotohanan. So again, sana malinaw po sa inyo yung mensahe natin ngayong araw, para to dun sa mga na-scam pa rin until now, no, ng mga online leading application. Once na dinala po kayo sa Telegram, scam na po yan, scam na po yan. Lahat po ng nababasa nyo doon sa loob ng GC ng Telegram is wala pong katotohanan. Sila din po yun para mahikayat ka, mainganyo ka mag-deposit. So yun lang mga ka-lifestyle. So para naman dun sa mga nagtatanong if yung mga online leading application na na-shutdown na, babayaran pa, pwede pa po bayaran. Ako sa pagkakalam ko, yung mga online leading application na na-shutdown, na active pa rin po yan, So it's up to you kung babayaran nyo o hindi. Mas maigi po, hindi na lang. Especially yung mga online leading application na bagong raid lang, no, kinumpiskate lahat ng mga computers. Wala kayong dapat bayaran dyan, kasi walang kasiguraduhan na makikredit, no, yung perang babayad nyo, kasi wala kinumpiskate lahat ng mga gamit. So sino yung mag-ooperate? Wala nga namang AI, di ba? So ganun lang mga ka-lifestyle. Wag po natin masyadong stress yung sarili natin, pero it doesn't mean na maglulo na tayo kaliwat kanan. Wag na lang natin ugaliin yung ganung klaseng ugali, no, para hindi na tayo masyadong ma-depress, magka-problema ng todong-todo. Ganun lang kasimple mga ka-lifestyle, no? Kung wala naman tayong paggagamitan ng pera, mas maigi, wag na lang po sa mga online learning application, kasi di nyo alam yung kaakibat na dala
no, problemang dala ng mga online learning application na to. So, yun lang mga ka-lifestyle. Have a weekend. Peace.